Alright, thank you for playing this video and today, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-succeed sa multi-level marketing business natin. Okay, so para sa mga SWA members to, sa mga bago lang, and at the same time, para na rin sa mga ibang networkers na nakasali sa ibang opportunity. Okay, so itong i-discuss ko sa inyo is about kung paano ba maaabot yung big dreams natin dito sa SWA. Okay? So, bagong lahat, ipapakilala ko lang yung mga naging successful na networker sa company natin, the SWA Ultimate. Una, si Romel D. Aguas na nakabili ng Honda Civic car, and Janice Bodegas, Mark Rain Pulido, Mark Deximo, Elmer Manalo, and ang author ng Alpha Attraction Marketing na si Edward Reformina at ang ating top earner na si Jeffrey Lopez Perez. Okay? So, ano ba yung sekreto nila kung bakit sila kumikita ng malaki? Paano sila nag-succeed sa industry natin? So, ito yung i-share ko sa inyo is ito yung top secret ng mga nagiging successful sa industriya ng networking. Okay, so ang topic natin for today is greatest secret to success in multi-level marketing. Okay, so sinabi ko na kanina, kahit anong network marketing ka pa, kailangan mong malaman to dahil ito yung sistema na ginagawa ng mga networkers para mag-succeed sila sa industriya ng networking or multi-level marketing. Okay? So, lahat tayo may tinatawag na big dreams. So, pag sinabi natin big dreams, yun yung mga malalaking pangarap natin sa buhay. Yun yung goals natin. Wherein sky is the limit. Tama? So, tulad ng magkaroon ng sariling sasakyan, bahay at lupa, maraming pera or savings, time freedom and financial freedom. Yung pinaka-goal natin. And syempre, makatulong na rin sa ibang tao. Okay? Ma-share ng opportunity na meron tayo. Once na nag-join sila, kung ano yung benefits na nakukuha natin, pwede rin nilang makuha sa opportunity na kinabibilangan natin. Okay? So, walang ibang kukuha ng big dreams mo kundi ang company mo at ang mga uplines mo. Okay? So, nandyan lang sila para tulungan ka, para i-motivate ka, para turuan ka ng mga strategies kung paano mo maaabot yung big dreams mo. Pero walang ibang kukuha niyan kundi ang tinatawag na you or ang tinatawag nating you factor. Okay? So, alam naman natin lahat na there is no shortcut to success. Okay? Sabi nga no one can motivate you until you motivate yourself. Okay? So, kailangan pakinggan mo yung mga uplines mo and yung tinuturo nila. Okay? So, first step ang kailangan mong magkaroon is GLLA. So, ano ba yung GLLA na yan? Ang GLLA ay isang Good Listening and Learning Attitude. So, ang kailangan, pag pumasok ka sa industry natin, meron kang good listening and learning attitude. And good news dahil meron ka ng ganyan dahil uh, hanggang sa point na to, pinapakinggan mo pa rin tong video na to. Okay, so that's great. So, congratulations for that. Ituloy mo lang yan. And, so meron kang tinatawag na empty cup attitude para hindi masayang yung mga tinuturo namin sa'yo. So, kailangan i-empty cup mo lang yung utak mo. Okay, para ma-absorb mo yung mga nalalaman mo sa mga uplines mo. Okay? Then, huwag tayong maging acne. Ang ibig sabihin ng acne ay alam ko na yan. So, kung mare, pag sinabihan ka ng upline mo na, uy, panoorin mo to, makakatulong sa'yo to, gawin mo to, sundan mo lang siya kasi wala namang ituturong masama sa yung upline mo. In fact, gusto pa nga niya is matuto ka and kumita ka para kumita rin siya. Okay? So, ganun sa industry natin. So, tanggalin mo tong mindset na to is yung alam ko na yan. Okay? So, tanggalin mo na yung sa vocabulary mo. Okay? Then, kailangan natin ibaba yung pride natin. So, kahit na bata man yung nag-share sa'yo ng opportunity, nagtuturo sa'yo, nauna pa rin siya sa'yo. So, kailangan pakinggan mo pa rin siya. Okay? So, pakinggan mo siya ng mabuti. Then,
Pag meron kang GLLA or Good Listening and Learning Attitude, magkakaroon kayo ngayon ng learnings. So, papasok na yun yung mga knowledge na nalalaman mo sa mga uplines mo. Okay? So, pag nagkaroon ka ng knowledge, magkakaroon ka na rin ng syempre ng earnings. Doon na papasok yung earnings kasi may na-recruit ka na or na-sponsor ka na dahil sa mga in-apply mo yung knowledge ng mga natutunan mo sa mga applies mo dahil meron kang empty cup attitude. Then, so, pag may knowledge ka na and may downline ka na kahit isa lang yan, so, kailangan mo siyang turuan at makakapagturo ka na rin. Okay? Para nang sa ganun is yung mga nalaman mo, may ipasa mo sa kanya. At para magkaroon ka ng duplicate or tinatawag natin na duplication process wherein pag na-duplicate ka, meron ka na makakasamang humataw. ah Sabi nga ng isang successful networker, sabi niya, mas gugustuhin ko pa na magkaroon ng 1% sa 100 na tao kaysa sa 100% galing sa sarili ko. Okay, so dun po papasok yung duplication natin. And ayun, magkakaroon tayo ng multiplication. So, pag na-duplicate ka, napasa mo yung nalaman mo sa downline mo. So, dun napapasok yung, syempre, dadami na kayo. Okay? So, dadami na kayong hahataw at makakasama mo sa business mo. Okay? So, magkakaroon ka ngayon ng big network. At kapag nagkaroon ka ng big network, dito na papasok yung leverage. Law of leverage yung kahit na nagbabakasyon ka, nagte-travel around the world ka, kumikita ka pa rin. Okay? So, may pumapasok pa rin sa bank account mo, chumicheque ka pa rin, nagsacycle ka pa rin. Okay? So, ganun yung power ng law of leverage dito sa industry natin. Okay? So, goal talaga natin dito is financial freedom and time freedom. Okay? And leverage. So, bigyan lang kita ng example about sa leverage, law of leverage. So, so, isang araw may dalawang nagtinda ng taho. Ito ay si Juan at si Pedro. Parehas tong nagtitinda ng taho, parehas to ng pinanggalingan. Okay, so si Juan ang ginawa niya, araw-araw nagtitinda siya ng taho. Naglalako siya ng taho, umaraw man, umulan man. Okay, so araw-araw kumikita si Juan ng 1,000 pesos per day. Okay, then ito naman si Pedro, iba yung ginawa niyang strategy. So nag-hire siya ng 10 tao magtatrabaho sa kanya. Hindi man kumikita ng 1,000 pesos per day si Pedro, pero kumikita naman siya ng 200 pesos sa bawat taong na-hire niya. Okay, so 200 times 10, so sorry, that's 10, equals to 2,000 pesos per day yung kinikita ni Pedro. So, what if si Juan hindi nakapagtrabaho or hindi nakapaglako ng taho sa araw na yon? Okay, sa isang araw, which means na hindi siya nakapag-market. So, mangyayari nun, may kikitain pa rin ba siya? Di ba wala na? So, ganun po ang tawag natin doon is self-employed, okay? Then, ito, kahit si Pedro, kahit na hindi man magtrabaho yung lima sa kanya, yung limang na-hired niya, kikita pa rin si Pedro ng 1,000 per day sa limang na-hire niya. So, ang tanong dito, si Pedro, wala naman siyang ginawa, di ba? So, ang tawag doon is, ang tawag sa ginawa ni Juan is no work, no pay. Ang tawag naman sa ginawa ni Pedro is leverage. Kung kaya ng iba, paggawa mo sa kanila. Okay? So, ang tawag din dito sa ginawa ni Juan is work hard. And dito sa ginawa ni Pedro is work smart. So, si Juan, ang ginawa niya is naglako siya ng taho and yung tinatawag natin na linear income. Ibig sabihin, no work, no pay. So, tawag naman dito, ang ginawa ni Pedro is residual income or passive income. Kumbaga, kahit na hindi ka nag-work, hindi ka nagma-market, may nagma-market na tao para sa'yo. So, for example na lang is si Henry C. Si Henry C ay nagtayo ng Shoe Mart or tinatawag natin na
SM. So, everyday, kinikita ni Henry C, ang may-ari ng SM is ah, sobrang laki. Kahit na wala siyang ginagawa, may mga empleyado na nagtatrabaho para sa kanya, para sa kumpanya niya, or para sa SM. Okay? So, ngayon is, pag nagkaroon ka ng leverage sa industriya natin is magkakaroon ka ng big income. So, pag nagkaroon ka ngayon ng big income, ibig sabihin, pwede mo na mabili yung mga specific na pangarap mo tulad na magkaroon ng sariling sasakyan, sariling bahay at lupa, and savings. Syempre, may time freedom ka na gawin yung mga bagay na gusto mo kahit na ano man yan kasi wala kang boss na mag-uutos sa'yo and wala kang iniisip na oras. Okay? So, then, magkakaroon ka ng financial freedom. Okay? So, pag may financial freedom ka, ibig sabihin may time freedom ka at pwede mong bilhin yung mga bagay na gusto mo para sa iyo at sa pamilya mo. Okay? So, makakatulong ka na rin sa ibang tao about sa mga nalaman mo sa industry natin. Pwede mong i-share sa kanila yung mga knowledge mo para mag-succeed din sila. And sa mga less fortunate, pwede ka rin tumulong like sa mga charities. Okay? So, ganun kaganda yung industry natin. Okay? So, what if hindi mo nakuha tong mga pangarap na to? Okay? So, what if hindi mo nabot yung big dreams mo sa SWA or kahit anong company ka pa? So, ibig sabihin, wala kang big income, hindi ka nakapag-leverage, wala kang big network. So, bakit wala kang big network? Kasi hindi ka nag-multiply. So, bakit hindi ka nag-multiply? Kasi hindi ka na-duplicate, hindi ka nakapagturo, hindi mo na-aral yung negosyo. At syempre, wala kang good listening and learning attitude. Kasi, yung pride po natin minsan sobrang taas at hindi natin pinapakinggan yung taong nag-share sa atin ng opportunity na to. Okay, so ang kailangan, wag po tayong maging acne. So, tanggalin po natin yung pride and yung acne na yan. So, wag mo sisisihin yung upline mo pag hindi mo naabot yung mga pangarap mo, yung downlines mo, or yung company mo. Wala kang ibang sisisihin dito kundi ikaw. Dahil ikaw ang responsible sa mga pangarap mo. Nandiyan lang si upline para mag-guide sa'yo, ang company para maging vehicle mo papunta sa success mo. So, yung fuel na gagamitin mo para makapunta dun sa destination mo, sa success mo, is ikaw at ang hataw mo, knowledge mo. Okay? So, yun lang. Ang mapapayo ko sa inyo is aralin lang ang negosyo, makinig lang sa mga taong nag-share sa'yo, opportunity sa mga uplines mo. Okay? So, until sa next training natin, by the way, I'm Aldin May Perez and ang sabing uh, power and happy networking.